Itinanggi naman ni DSWD Secretary Dinky Soliman na mga tauhan nila ang nagtaboy sa ilang street dwellers sa Maynila. Kwento ng ilang nakatira sa lansangan, pinaalis sila sa lugar bilang bahagi umano ng paghahanda ng pamahalaan sa APEC Summit. Balitang hatid ni Susan Enriquez. Ayon sa ilan kong nakausap, marami sa mga kariton na nagsisilbing tahan ng ilan nating kababayan ang pinagkukumpiska na ng mga nagpakilalang taga-Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kasama rin kinuha ang kanilang gamit bilang paghahanda raw sa gaganaping Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa bansa mula November 18 hanggang 20. Yung mga nakatira dito na walang inaanoan nilang 9,000 daw po. Binibigyan? Opo, yung iba na-release na. Pupunta ho kami sa kamag-anak namin, kung bigyan kami pamasahe, alis ho kami. Ikukulong daw kami, dadalhin daw kami, itatapong kami dun Sa? Batangas. Hindi tuloy maiwasang maalala ang nangyari noong Enero nang bumisita si Pope Francis sa bansa kung kailan dinala sa isang resort sa Batangas ang ilang nakatira sa kalsadang dinaanan ng Santo Papa. Pero itinanggi ni DSWD Secretary Dinky Soliman na mga tauhan nila ang nakausap ng street dwellers. Yun ho ay mga taga-DSWD ng syudad ng Maynila. Kasi ang syudad po ng Maynila, lahat ng mga syudad, lahat ng munisipyo, meron po silang DSWD. Pero sabi ng pinuno ng Manila City Social Welfare, hindi nila inalok na bigyan ng pera o dalhin sa probinsya ang mga nakatira sa lansangan. Gayunman, tuloy raw ang kampanya nila para tulungan ang mga nasa kalsada at wala itong kinalaman sa APEC Summit. Dati na rin nagkaroon ng mga clearing operations sa Rojas Boulevard na ayon sa Manila Local Government ay bahagi ng paghahanda sa APEC. Pero sabi ng palasyo, hindi raw ito magtatanggal ng mga nakatira sa Rojas Boulevard dahil lang sa APEC Summit. Maging ang mga lumad na nasa liwasang Bonifacio para sa kanilang lakbayan, kakailanganin na raw umalis doon matapos ang November 12 kahit pa hanggang November 22 ang orihinal na permit mula sa Manila Local Government. Sabihan pa kami ng mga dumi at saka ganun. Para sa amin ay masakit ito dahil para sa amin ay ang gobyerno natin ay parang hindi na kami kasama sa kanilang programa. Kung matatandaan na batikos na rin ng gobyerno ng pagtatakpa ng makukulay na yero ang mga barong-barong sa gilid ng Tambo Bridge sa Pasay City noong May 2012 bilang paghahanda noon para sa Asian Development Bank Conference. Kung tutuusin, kabilang ang pag-aangat sa lagay ng mga mahihirap sa tatalakayin ng APEC Summit ngayong taon. Huli itong isinagawa sa Pilipinas at ginastusan din ng husto ng gobyerno noong 1996. Naging kontrobersyal pa nga ang pagpapagawa noon ng 21 APEC villa sa Subic na tinirhan ng mga leader ng APEC member countries dahil sa halaga nitong $1 hanggang $2 milyong bawat isa. Walang ganyang pinagawa ngayon pero may ilan pa ring magarbong paghahanda. Ang pagpapagawa ng mga barong para sa lahat ng leader na dadalo, mangyayari ulit. Ang kilalang fashion designer na si Paul Cabral pa ang gagawa ng mga barong na yari sa pinya fiber at may burdang ang disenyo ay akma para sa bawat leader. Ang furniture designer naman na si Kenneth Kabongpue na may mga kliyenteng Hollywood celebrities ang nakatokang gumawa ng giveaways bagamat di pa binanggit kung ano. Sa gala night naman, inaasahang magtatanghal sina internet singing sensation Cherise, American Idol runner-up Jessica Sanchez, 2015 Asia's Got Talent champion Elgama Penumbra at Pinoy International singing star Apple Diab. Susan Enriquez, GMA News.